Hindi ko, kung minsan di mo iniisip na yung mga times na hindi gumagawa yung Panginoon, gumagawa pala. So, bago po tayo magsimula, may I invite everyone to pray. Manalangin po tayo. Lord, we are here to praise you, Lord. We are here to adore you, to magnify you, Lord. Lord, thank you because you are our Creator, Lord. You are our life giver, Lord. Thank you for this life that you have given me, Lord. And thank you for this opportunity to serve by you, Lord, so that I can serve others, Lord. Lord, this evening as I deliver your message, Lord, to your people, Lord, humble me, Lord. Cover me with your Holy Spirit, Lord. Give me boldness and clarity as I speak your word so that these people of yours could understand your message. Lord, thank you very much. In Jesus' mighty name, amen. Amen. So, ang title po ng ating message, kung makita po natin sa screen, Jesus heals a boy possessed by an impure spirit. So, ngayong gabi, makakarinig na naman po tayo ng isa pang Jesus Encounter series na kung saan itong lalaking ito na tatay ng bata na-possessed ng demonic spirit, and kung saan itong pagkakataon na to, itong sitwasyon na to ay gagamitin ni Jesus upang ang tatay nito ay makakilala sa kanya. At yung feeling niya na sobrang wala ng pag-asa ay ma-converts to a belief. So, konting intro lang po ng historyang ito. So, this time, medyo nalalapit na po si Jesus sa Jerusalem, na which is, alam naman natin na malapit na siyang ipako sa krus at mamatay, and at the same time, muling mabuhay. So, for our power thoughts, everything is possible for those who believe in Jesus. Amen. Do you all believe? Amen. All right. I do believe too. So, bago ako magsimula, may simpleng katanungan lang po ako sa inyo. Dumating na ba kayo sa pagkakataon na halos maubos na yung hope nyo sa dibdib nyo? Lalong-lalo na sa asawa yung lalaki. Sa asawa yung babae. Sa anak nyo. Matigas ulo ba yung anak nyo? Sa finances. Sa career. Sa education. Sa mga mag-aaral sa atin yan. Katulad nga nung na-share ni Diyos. Napakahirap na nag-aaral na working student, di ba? And especially in our present situation right now. Lalong-lalo na yung kinakaharap natin ngayon, pandemic. Nagkaroon po ba kayo ng pagkakataon na halos suko na kayo? Taas na yung kamay nyo na ayoko na. Hindi ko na kaya.
Ma-share ko lang po, ako rin po, medyo nagkaroon po tayong experience nung panahon na nag-aaral pa ako. Nakakayamang aminin, alam niyo po ba na halos supposed to be 4 years lang yung yung course ko. But alam niyo po ba kung ilan taon ko kinuha? Dahil sa sobrang hilig ko mag-aral. Alam niyo po ba kung ilang taon? 7.5 years po. 7.5 years. And after that, nagmasteral pa ako para lang makapaglaro ng football. Sobrang sipag kong pumasok. Sobrang sipag. Pero, nakakalungkot mang isipin na habang nag-aaral ako, pumapasok sa eskwela, naiisip ko na nakikita ko yung mga classmate ko na unti-unting, nagpo-prosper. Kuminsan, may papark na lang dyan. Pagbukas ng kotse, uy, classmate ko yun. Maya-maya, maglalakad ka, makikita mo, yung classmate mo, may pamilya na, may anak na. May bahay pang malaki, at ang dami-daming pera. Nasubukan nyo na ba yun? Dumating yung time na, Lord, gano'n ba ako kasama? Ano bang naging kasalanan ko sa'yo? Bakit ganito? Ba't ganito yung nangyayari sa akin? Nasubukan niyo ba yung mga pagkakataon na yun? Na halos sisihin niyo yung Diyos, halos i-curse na eh. Diba? So, sa istorya pong ito, ngayong gabi, makita natin na habang si Jesus ay pababa ng pababa sa mountain na pinagpuntahan nila na dahil sa transfiguration nga, dahil yun nga nalapit na ang kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay. Unti-unti niyang nakikita kasama yung 3 disciples. So, naglalakad sila Jesus pababa ng bundok. And then, sa di kalayuan, sabi ni Jesus, sino itong mga to? Para itong mga disciples ko At ang mga saridhin at ibang tao na nakapaligid. Siguro tataka si Jesus, anong mangyayari dito? Bakit ang dami-daming tao? So, pagdating ni Jesus sa place na yon, sobrang excited ng tao. As in, sobra. Sabi nga dito, they were overwhelmed with wonder. And sabi pa yung iba, sabi dito sa Bible, they ran to greet Him. Diba? Gano'ng ka-excited yung mga tao na yun na makita si Jesus Christ? Kung andun kayo, baka nagkakadakon pa sila. Yung iba nagkakandara pa para mag-greet lang si Jesus Christ. Diba? Pero, itong medyo nakakatuwa, nakakainis. Hindi pa nagtagal si Jesus. 6 days pa lang nawala. Nakasama yung mga disciples, 6 days pa lang. Pero, anong sabi niya? What are you arguing with them? Ano bang pinagtatalunan nyo? Nagtatalo na naman kayo? Sino pinagtatalunan nyo? Ako na naman ba? Ako na naman ba? Tungkol saan? Madalas, mapapansin natin dito sa pag-aaral natin na most of the times, pag yung mga tao na nagkatumpok-tumpok, lalo na yung mga disciples ni Jesus, halos parang may magnet yan na makita lang nila. Halos nakakakon na ng tao nakakaakay na, kumbaga. And then, siyempre, hoping that Jesus is there.
Di ba? And on this story, yung time na yon, habang, alam mo na, sinasabon ni Jesus yung mga disciples niya, itong tatay ng bata na ito, hindi na nakatiis. Sabi sa verse 17, a man in the crowd answered, Teacher! Teacher! Teacher, I brought you my son who is possessed by a Holy Spirit, by a spirit that has robbed him of speech. Biruin nyo, nag-uusap si Jesus, bigla nang sumisingit itong lalaking to, pero nung di pa lang nag-excuse me. Doon pa lang, makikita natin kung gaano na lang ang sobrang pagka-desperate nitong lalaking ito. At sabi pa nga niya sa verse 18, whenever it seizes him, it throws him into the ground. He foams at the mouth, gnashes his teeth, and become rigid. Dagdag pa niya, sabi niya, I asked your disciples to drive out the spirit, but they couldn't. Pero inyo, yung disciples na ni Jesus, na alam nila nagpapagaling ng mga sakit, nagpapalayas ng mga demonyo. Pero, yung time na to, sabi ng lalaking to, I asked your disciples, pero bakit? Anong problema sa disciples mo? Anong problema? So, ngayong gabi, meron po akong 3 points na gustong i-share sa inyo. How can Jesus overcome your doubting faith? So, number 1 pong point ko. He cares. Jesus cares. And not only He cares, for you, sabi nga Jesus, sa time na yon, tinatawag siyang teacher. It doesn't matter na kung ano pang itawag mo sa akin. As long as I care. Wala akong pakialam. And maging sino ka man, Jesus cares. Nasubukan niyo na bang makakita ng sinasapian? Yung as in, sa tapat nyo lang o sa, malapit sa inyo. Nasubukan niyo na ba? Ano pong naging nakita natin? Di ba kadalasan nakita natin, naglilisik yung mga mata ng sinasapian. Ano pa? Malakas yung boses. Di ba naninigas? Kasi nakakatakot. Imagine niyo yung time na yon na yung anak niyo, as in, inalagaan niyo sa tiyan ng asawa niyo. Hanggang sa lumaki, matutong maglakad.
magsalita, ganito ang mangyayari. Di ba? Di ba parang sobrang napakasakit isipin? Kuminsan, isipin mo, Lord, sumpa ba to? Ito ba isang sumpa para sa akin? But, you know what? Instead na ipagtabo yan ni Jesus, itong taong ito, sabi niya sa mga disciples niya, bring the boy to me. Piruin mo yon kung gaano, kung gaano kabait si Jesus sa mga taong nangangailangan ng tulong. Nasubukan niyo bang mahingi ng tulong? Nasubukan niyo na? Yung may lalapit sa iyo na sabihin natin best friend mo. Paglapit sa iyo, hindi pa nagsasalita, tumutulo na yung luha. Pati sipon, tumutulo na rin. At halos hindi makapagsalita, nanginginig. Nasubukan niyo na ba yun nung tipong hindi na makapagsalita, tipong naiiyak-iyak pa? Di ba, napakahirap. Nasubukan ko yun. May time na nagka-problema kami ni Abby. As in, parang di ko alam yung gagawin ko na parang suko na ako eh. Pero, praise God, may pinadala siyang, mediator para sa aming mag-asawa. And those times, makita natin yung lalaki nito, from childhood up to hanggang lumaki na yung anak niya, na tipong, makita mo yun, ako sabi dito sa verse na to, nung pagkatawag niya, so they brought him, and when the Spirit saw Jesus, it immediately threw the boy into the convulsion and fell to the ground and rolled around, foaming at the mouth. Kung isipin nyo, sobrang hirap ng dinadanas ng tatay nito sa anak niya. Kung pwede lang siguro, itapon eh. Pero, biruin nyo, di ba? He is still hoping na sana gumaling. Di ba? He's still hoping. Dahil, I know, yung time na yon, he knows Jesus. That's why he looked for Jesus. And my next point is, not only he cares for this man, he also listened. Sabi sa story, sa verse 21, Jesus asked the boy's father how long he had been like this. Gaano na ba katagal? Sabi nga, from childhood he answered. And is often thrown him into the fire or water to kill him. Piruin mo yun. Imagine nyo, naglalakad kayo, bigla na lang matutulog yung anak nyo, at
halos patayin na ng demonyo yung anak nyo sa tabi nyo. But, you know what? Jesus has lots of compassion with this man. Tingin nyo, si Jesus hindi niya alam yung nangyayari sa taong to. Na sobrang hirap ng dinadanas niya sa anak niya. Pero bakit tinatanong pa niya? Because Jesus has lots of compassion. But, itong medyo nakakatawa dito. Biruin mo yung tao na lumalapit sa'yo, sasabihin, but if you can do anything, take pity on us and help us. May lumapit na pa sa inyo at humingi ng tulong? Pwede bang makain ng tulong? Kaya mo ba to? Sigurado ka? Parang ganun yung kaneto eh. Yung tema niya. Sigurado ka? Pero, you know what? Jesus said, everything is possible for one who believes. Amen. Everything is possible. Actually, hindi naman power ni Jesus yung pinag-uusapan dito eh. Hindi naman yung kakayanan niya. It is about His faith. Amen. Di ba? Naniniwala ka ba na sa oras na to, papagalingin ko yung anak mo? Naniniwala ka ba? Piruin mo yun. And pangatlong points ko po, Jesus is able. Sabi nga ni Jesus dito, immediately the boy father's claim, I do believe. Help me to overcome my unbelief. Sobrang hirap po ng pagkakataon na to sa tatay niya dahil marami na itong paniguradong nilapitan. Marami na. Sobra na. Kumbaga, ito na lang yung kanya eh. Last card niya. Ikaw na lang, Jesus, ang pag-asa ko. Naniniwala na ako sa iyo na kaya mong pagalingin ang anak ko. And that time, when Jesus saw the crowd that was running into the scene, He rebuked the impure spirit and He said, you deaf and mute spirit, He said, I command you to come out of him and never enter him again. Amen. I command you to never enter him again. May share ko lang din po yung time na sobrang hopeless na sa buhay ko. Na as in, alang-ala na akong pag-asa. Yung tipong, yung tinitingnan ko kay mga kasama ko, maganda na yung buhay, may mga pamilya na, may pera na. Sabi ko, Lord, mahal mo ba ako? Sabi ko, kung mahal mo ako, Lord, bigyan mo ako ng pagkakataon na maging mabago yung buhay ko. And sabi ko, Lord, bago ako, Lord, mag-30, please, sabi ko, please, bigyan mo naman ako ng magandang buhay. Sabi ko, kung sumana ako dito sa buhay ko, sobrang magulo na lang.
Puro na lang, kalokohan, pag-iinom, pagsisigarilyo, lahat. Sabi ko, Lord, pag-uwiin mo naman ako. Pag-uwiin mo naman yung buhay ko. And alam nyo ba, yung bago ako mag-30, o 30 na, ano ba yung time na yon? Nakalimutan ko na. Pero alam nyo ba, minsan, nakatanggap ako ng isang tawag galing sa Manila. Sabi ko, sino bang tumatawag na to? Baka scam to ah. So sinagot ko. Sabi sa akin, hello, is this Mr. Pascual? Sabi ko noon, yes. Sabi niya sa akin, congratulations! Approve na yung papel mo sa Canada. Congrats at bukas aalis ka na. Sabi, congrats? Bukas? Di ba? Halos sobra akong mapatalon sa tuwa at lungkot. Dahil sabi ko, iiwanan ko yung asawa ko. Nang isang araw lang, parang hindi ko ata kaya. Pwede na ako mag-back out, sabi kong gano'n. Di ba? Pero, praise God. Praise God. And in times of your hopelessness, gusto ko pong kayong tanungin, do you think that you also lost your faith with Jesus? Nasubukan niyo na bang mawala yung faith niyo kay Jesus? But you know what? Ito ang good news. Sabi ni Jesus, Jesus is not requiring you to have so much faith. All He is asking if you can have a faith of a mustard seed. And as you continue to believe, it will grow. Amen. Diba? Ang ganda. And isa pa po, kung gusto niyo ako samahan, basahin. Faith is a dominating feature of the life of every Christian because we have to put our trust entirely on the things we have not seen. Sa inyo, tingin nyo, faith ba to? We trust in God we have not seen. Nakita niyo na ba si God? We have trust in Christ we have not seen. We have trust in His Son we have not seen. We trust in His Holy Spirit we have not seen. We embrace death and His resurrection we have not seen. And we trust in justification we have not seen. And we look for fulfillment in eternal heaven we have not seen. Pero sabi ni Peter describes us that in this way, we love things that we have not seen. Because we live by faith. We live by faith. And for our conclusion, by putting your faith in your prayers, God's revealing power is released so that you will see that in times of your hopelessness, that Jesus is able to work in your life. Everything is possible for those who believe in Him. Amen. Everything is possible. Bago po tayo magwakas, inaanyaya ko po kayo manalangin. Lord, maraming salamat po, Lord, sa mensaheng ipinarating niyo sa amin, Lord. Lord, we are touched, Lord, by your message, Lord. Though we don't deserve it, Lord. But through salvation, Lord, nagkaroon po kami ng faith, Lord, sa iyo, Lord. Lord, we don't deserve this, Lord, to praise you, to glorify you, Lord, to sing for you, but because of you, Lord, because of your Son, Jesus Christ, we are all here, Lord. Thank you very much, Lord, for this life, Lord, for our life, Lord. And, Lord, we thank you for the faith that you've given us to us, especially. And that faith, through prayers, all things are possible, Lord.
In Jesus' name, amen.